Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik sa ating channel. Narito na po ang karugtong ng ating Insta Millionaire Tagalog series. Ika-167 na kabanata. Ang simula ng paghahanap. Maliit na babae, sumama ka sa akin sa hotel. Ang matangkad na lalaki ay nagpatuloy pa rin sa pagpapanggap na iniutos ni Rose. Sa nakitang si Alex ay patuloy lang na naglalakad, na hindi tumitingin sa likod, tinawag niya ito ng malakas na boses. Hello, dadalihin ko ang magandang babae na ito sa aking hotel. At magpapagulong-gulong kami sa malaking kama. Anong problema, maayos akong nagtatanghal. Ang matangkad na lalaki ay tumingin sa unti-unting lumalayo na si Alex, at nagtanong. Rose, paanong hindi gumana? Pinakawalan niya si Rose sa pagkakasakal, at si Rose ay biglang sinampal ito sa mukha, at sinaktan pa. Naiinis ito sa ikinilos ni Rose, kaya sinampal din niya ito, na dahilan upang muntik na siyang matumbo. Ikaw, nandito ako para tulungan ka sa pag-arte sa eksena. Kumakain ka ba ng dinamite sa tanghalian? Gusto mo pa rin lukohin ang gwapong lalaki na iyon? Sinabi na niyang maliwanag na gusto niya ang babae na nagngangalang Debbie. Masyado kang nangangarap na sabihin na mahal ka niya. Isa kang tanga na babae na dapat lang baliwalain. Pagkatapos ilabas ang mga saloobin, ang matangkad na lalaki ay umalis at bumulong sa sarili. Si Rose ay napako sa kinatatayuan at napagtanto na ang babaeng nasa puso ni Alex ay hindi siya. Ito ay nagngangalang Debbie. Nang umalis siya sa Ramsey Lake, siya ay parang isang bangkay na naglalakad. Si Kelly ay hindi nagbigay ng atensyon sa nangyari kay Rose. Nang mawala na si Alex sa kalayuan, ang luha na kanyang pinipigilan ay tuluyan ng umagos sa kanyang pisngi. Umagos ito sa kanyang baba hanggang tumulo sa damuhan. Si Sharon ay mahigpit siyang hawak. Pinapanood ito na nanginginig at umiiyak. Parang may kakaibang nangyari sa loob. Hindi lang tinatapik ni Sharon ang kanyang likod, inaaliw din ito sa mahinang boses. Ang tanging hiling niya ay makalimutan ni Kelly ang lahat ng tungkol kay Alex. 11 o'clock, si Alex ay nasa mabilis na tren papuntang Washington DC, 2 oras pa ang nakalipas, at siya ay nakarating. Sa paglabas sa Abalang Railway Station, sa isip niya, pinagsamang bus at subway pass ang makikita sa Metro Subway Station. Pakiramdam niya ay maraming tao ang sumasakay sa public transport, marami siyang pagkakataon upang hanapin si Debbie. Dahil sa transport card na hawak sa kamay, si Alex ay nagsimula sa kanyang paghahanap. Tumingin siya sa subway, base sa ruta na nakadesign sa tren. Mula sa pulang linya patungo sa orange na linya. May mga kaunting biyahe ng bus sa metropolitan area, mula Northeast Washington to Fairfax. Mahigit 3 oras ang naubos ni Alex para bisitahin ang lugar. Noong nasa bus siya, at nasa subway, o habang naglalakad sa bus stop patungo sa iba. Si Alex ay nagbibigay ng atensyon sa mga taong nasa paligid niya, natatakot siya na baka malagpasan niya si Debbie nang hindi napapansin. Bumaba muli siya sa tren ng subway station ng Arlington. Pagkatapos maglakad ng mahabang oras, nagutom siya, at naalala niya, na hindi pa pala siya kumakain ng tanghalian. Nakatayo siya sa Central Avenue, sa abalang kalsada, tumingin siya sa paligid, naghahanap ng casual na lugar na pwedeng kainan. Namangha siya sa ibabang eskinita, isang halimuyak ang naamoy ng kanyang ilong. Nakita niya ang isang food truck na may advertising sign. Burgers, pancakes, at iba pa. Sa tabi ng truck may isang maliit na cart na nagtitinde ng mga gulay. Naaalala ni Alex noong kasama pa niya si Debbie, lagi silang bumibili ng tanghalian sa food truck. Wala siyang nagawa kundi pumunta doon. Habang siya ay papalapit, nakita niya ang isang matapang na babae na nakikipag-usap sa cart ng matandang lalaki. Habang mas lalong papalapit si Alex, ang pagtatalo ay mas naging seryoso. Binigyan na kita ng pera, bakit hindi ka pa umalis? Gusto mo ba akong gulangan? Ang babaeng nakasuot ng apron ay nagagalit sa matandang lalaki.
Hindi, ang itlog ay 10 at $5 ang isa, bale $50 lahat. Ang kailangan mong ibigay sa akin ay $50. Ang ibinigay mo lang ay $40. May kulang ka pa na $10. Ang matandang lalaki ay hinihila ang babae para kuhain ang kulang na bayad. Palagi ako nagbabayad sa iyo ng $4 para sa itlog. Kuhain muna ang pera at umalis ka na. Tumigil ka na sa pang-aabala sa aking negosyo, matapang na sabi ng babae. Ano, $4? Ang halaga na iyon ay nakaraang buwan pa, at ang presyo ay tumaas na. Kung hindi mo kaya ang halaga, ibalik muna sa akin ang mga itlog ko, at ibibenta ko ito sa iba. Ang matandang lalaki ay sinubukan agawin ang carton ng itlog na hawak ng babae. Umalis ka, ang mga itlog na ito, ay akin na. Kuhain muna ang pera at umalis ka na. Hindi ibinigay ng babae ang itlog, at tumanggi na manipulahin siya ng matanda. Bakit hindi ka makatwiran ngayon araw? Hindi ako papayag na makuha mo iyan. Ang matandang lalaki ay mukhang nagmamadali. Nang makarating si Alex sa food truck, at tumayo sa harapan nila. Miss Beautiful, huwag ka naman pabigla-bigla, wika ni Alex sa babae, habang hinihila ang matanda palayo. Ang babaeng ito ay binubuli ako. Babasagin ko ang itlog at sisirain ang kanyang food truck. Binata, bitawan mo ako. Ang matandang lalaki ay galit na ng gusto, at medyo gusto na ng pisikal na away sa babae. Sino ang nambubuli? Bumalik ka dito kung matapang ka. Kung maglalakas loob ka na sipain ang aking food truck, hindi ko responsable kung ano ang magagawa ko sa iyo. Sigaw ng babae na nakaturo ang daliri sa matandang lalaki. Walang nagawa si Alex kundi tumahimik at tumingin sa babae. Ito ibibigay ko ang pera na kulang niya. Sa isip ni Alex hindi uubra ang umawat sa mga ito, kaya nagpasya siya na ibigay ang maliit na halaga na kulang. Ang ugali ng maliit na babaeng ito, ay talagang nakakainis. May pakialam ba talaga ako sa pera? Kapag hindi ko sinira ang food truck niya ngayon, hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Mukhang gusto ng matanda maningil ng personal. Sa palagay mo okay kaya ito? Bibigyan kita ng $100 kung kakalimutan mo na ito at aalis ka na, wika ni Alex, pagkatapos mag-isip sandali kung paano maayos mabuti ang sitwasyon. Bitawan mo ako, walang kwenta na magsalita ka ng kahit ano. Sandali lang, ano ang sinabi mo? $100 po tatang, pag-ulit ni Alex habang nakangiti. Hindi mo ba ako niloloko? Medyo napapaisip pa rin ang matanda. Ang atensyon ng matandang lalaki ay wala na sa babae. Nang bitawan na siya ni Alex, tumingin ito, at hindi makapaniwala. Inilabas ni Alex ang kanyang cellphone, at itinutok sa QR code sign, na nakalagay sa vegetables cart ng matanda. Ito po ba ang iyong payment code? Ita-transfer ko na, wika niya. Iniskan ang code, at ipinadala na ang pera. Maraming salamat, napakagalante mo. Ang matandang lalaki ay nagbow kay Alex, at kumuha ng ilang carrots, at lettuce mula sa cart, at iniabot sa kanyang kamay. Kuhain mo, mula ito sa aking sariling farm. Pagkatapos ni Alex tumanggi, masayang itinulak ng matanda ang kanyang cart papalayo. Bakit mo ako tinulungan, wika ng babae, na nakatingin sa kanya. Para sa walang dahilan, hindi mo dapat binubuli ang matanda, sagot ni Alex. Sa unang pagkakataon nakita niya mabuti ang mukha ng babae. Ang maikli nitong buhok ay gulo-gulo, ang kanyang kutis ay kakaiba, at may mga peklat sa mukha. Mukhang nasunog ang kanyang mukha. Mayroon mga kung ano-ano pa, sa madaling salita, ito ay pangit. Mukhang masaya ka sa pambubuli sa matanda. Ano ang problema mo? Tanong ni Alex, na dahilan upang magalit ang babae. Okay, kalimutan muna, wika ni Alex, mukhang ang babae ay nasa hindi magandang mood. Mas mabuti na tumigil na ako makipag-usap sa kanya, sa isip niya. Pabili ako ng pancake na may ham, at patatas sa gilid, sabi ni Alex. Ayoko pagtanggi ng babae. Bakit ayaw mo ako igawa, hindi naman kita inaaway. Si Alex ay galit. Tinulungan na nga niya ito sa problema. At ngayon ay ayaw pa siya nito pagbilihan ng pancake. Ang kanyang ugali ay hindi maintindihan. Nag-aalala ka sa akin, gusto ko ang ginawa mo, pero hindi ako gumagawa ng kahit ano, na ayaw ko. Iniisip niya na walang masama sa kanyang reaksyon.
Sige, ayaw na ni Alex kausapin pa ito. Pagod na siya mula sa paglalakad. Pumunit siya ng papel sa kanyang notebook, mula sa kanyang backpack. Ginawa itong sapin at umupo sa gilid at nagpahinga. Umupo siya doon ng halos 20 minutes. Habang nakaupo, 5 o 6 na tao ang bumili ng pagkain sa babae. Inoobserbahan ito ni Alex. Nang kinuha niya ang itlog, napansin niya na nagliwanag ang mga mata at masaya ito. Mukhang iniisip niya na mayroon na siyang itlog, at nagpapasalamat sa tulong niya. Medyo nakapagpahinga na siya, at handa na sumakay ng bus, at pumunta sa ibang lugar, at ipagpatuloy ang paghahanap kay Debbie. Pero ang kanyang tiyan ay kumukulo sa gutom. Tumayo siya at nagpunta sa babae, at magalang na sinabi, "Pakiusap, pwede muna ba ako igawa ng pancake ngayon?" Umalis ka, para siyang pusa na natapakan ang buntot. Bakit hindi ka marunong mahiya? Umalis ka na dito, at huwag ka nang magpapakita sa akin. Ipapakain ko muna ang pancake sa mga aso bago kita bigyan. Gusto ko kumain ng pancake, bakit ayaw mo ba ako pagbentahan? Ano ba ang problema mo? Sumagot ang babae. Alam ko na hindi ako maganda, gusto mo pa bang ipagpatuloy ang pang-aasar sa akin? Sa maniwala ka o hindi, kapag tinawag mo ako uli ng Miss Beautiful, ipapalo ko sa ulo mo ang kawali na ito, galit nitong sabi. Si Alex ay nabigla. Sa paaralan kahit na maganda o pangit ang isang babae, o kung gaano man katanda ang mga ito, ang tawag sa kanila ay Miss Beautiful. Nasabi ito ni Alex kanina, dahil sa nakasanayang pagtawag. Noon lang niya napagtanto, ang iniisip ng babae ay nilalait siya. Pasensya ka na, wala akong intensyon na laitin ka. Isa akong college student. Iyon ang ginagamit na pagtawag sa kahit sinong babae sa aming paaralan, araw-araw. Hindi ako katulad ng iniisip mo. Totoo, nakita ng babae ang sinseridad kay Alex, at ang galit niya ay medyo nabawasan. Okay, naniniwala ako sa iyo, ayaw ko sa mga taong nagko-comment dahil sa itsura. Ang mga tao ay ipinapanganak sa kani-kanilang mga itsura. Ikaw ay good-looking, at ang masasabi ko sa iyo ay napakaswerte mo, at wala kang karapatan pagtawanan ang iba. Si Alex ay pinagtawanan na ng maraming beses dahil sa pagiging talunan, kaya naiintindihan niya ang pakiramdam ng babae. Sa palagay ko, katulad ng nakikita mo, hindi ako karapat-dapat na pagtawanan ka dahil sa aking pananamit. Si Alex ay nakasuot ng ordinaryo, at wala siyang magagandang mga damit. Dagdag pa nito, naglakad siya ng 3 oras na mabilis. Kaya siya ay pawis at nababalutan ng alikabok. Mukha siyang isang talunan. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.